Sunod tayo mga kababayan. Eto na. Si Bantag. Nako mga kababayan. Si Bantag. Ano ba nangyari kay Bantag? Oh, ito. PNP or Philippine National Police, Solo MC at kay Ila Caule. Hilo po sa iyo, ma'am. Ayan. PNP may lead na sa kinaroroonan ni dating Bucor Director Bantag. Eto na mga kababayan. Natutunto na ang kinaroroonan ni Bantag. Si Bantag po kasi ang mastermind sa pagkamatay ni Percy Lapid. Mga kababayan, bakit nga po ba pinatay si Percy Lapid? Dahil po sa di umano'y binulgar ni Percy Lapid ang pagiging korupsyon ni Bantag sa Bucor. Noong panahon na si Bantag ay nasa Bucor pa. Kaya si Percy Lapid pinatumba. So ito po mga kababayan, another balita. May ads lang. Install now. Diba? Tama po yun. Nadadamay po yung ibang nananahimik. Ano daw sabi? Nadadamay na ang ibang nananahimik. Oh, sa'yo nagkakaroon, kakaroon na ng galit. Sabi ni Christian San Agustin. Alam mo sa totoo lang, Christian San Agustin, i-specified mo yung nanahimik. Yun ba mga nanahimik, yung mga patay na DDS? Kasi alam ko ang mga DDS matagal ng patayan. Utak nga, tuyo. Buhay pa ba kung tuyo ang utak? Alam mo sa totoo lang, pangalan mo Christian, apelyido mo Agustin, pero bobo ka mag-isip. Ano ka habang nagkantutan yung nanay at tatay mo sa harapan ng altar? Yeah? Oh, Christian, tapos nandun si Senior Agustin. Wag mo idamay. Sabihin mo nananahimik. Walang DDS na tahimik, tanga. Kadalasan sa mga DDS, bobo. Yun. Hindi matatahimik ang bobo. Ito, continue natin. Huwag mo sabihin na nanahimik ang DDS. Walang DDS na tahimik. Si Basti nga, putak ng putak. Wala namang ginagawa. Si Sara din, nakauwi na ng Pilipinas, hindi pa rin dala si Digong. Christian San Agustin, huwag kang magsabing nadadamay ang ibang nanahimik kasi wala akong nakitang DDS na tahimik. Lahat ng DDS maingay. Yun nga lang sa sobrang ingay, bobo. Diba? Ito, PNP may lead na sa kinaroroonan ni dating Bucor Director Bantag. Alam nyo naman to si Bantag, nakakausap ng mga vlogger ng DDS ito. Ito na mga kababayan. 2 taon nang wanted ang dating Bureau of Corrections Director na si General Gerald Bantag sa kasong pagpatay. Ngayon, sinabi ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa panayam sa DZMM na may lead na sa kinaroroonan ni Bantag at nagpapatuloy ang intelligence operations para masakote siya. Meron naman tayong mga leads regarding that matter kung saan siya nagtatago at tayo ay naglalagay lang ng resources para... May lead daw kung saan si Bantag nagtatago. Sabi ni Christian San Agustin, kilala mo ba si Bantag? Ano pakialam ko dyan kay Bantag? Nagbabalita lang ako dito. Malaki ba titi niyan? Kung hindi, wala na akong time kikilalanin yan. Sabi ni General Torre, mga kababayan, wala akong time kilalanin si Bantag, putang ina niya, kung sino man siya. Sabi ni General Torre, si Bantag daw natutunto na. Alam na kung saan ang lungga. Nako, may pagkadaga pala ito. So sabi nga ni General Torre, meron na daw silang lead kung nasaan si Bantag. Diba? Ito naman si Christian San Agustin, tatanungin ako kung kilala ko ba si Bantag. Kaidaran ko ba yan? Marunong ba mag-ML yan? Marunong ba maglaro ng Plants vs. Zombie yan? Kung hindi, wag mo na ipakilala sa akin. Di poga, kalintian ka, animal ka. Di ba, Ma'am Girlie? Eto na. Continue. siya ay mahanap at maaresto. Patuloy na nagtatago si Bantag na itinuturong mastermind sa pagpatay sa mamahayag ni si Percival Mabasa o mas kilalang Percy Lapid. Pinagbabaril si Mabasa sa Las Piñas matapos ang komentaryo kaugnay ng korupsyon umano ni Bantag sa New Bilibid Prison. Bukod kay Bantag, nangako rin siya nga habulin ang iba pang pugante tulad ni na dating presidential spokesperson Harry Roque na may kaso namang qualified human trafficking at si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III ang convicted mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang South Korean businessman noong 2016. Nakita niyo naman panghuling ginagawa natin pag high profile. Ginagamitan natin ng intelligence talaga at saka kung may resistance, talagang ginagamitan din natin ng puwersa para hindi na sila makapalag at at the end of the day, mahuhuli natin sila at
mamadala kung saan sila dapat dalhin. Papasok kami sa ayon sa gusto mo. Manggigigil na naman si Banat Bay dito. Oo, mga kababayan. Sasabihin na naman to ni Banat Bay. Ayan na naman si Diwata. Manggigigil na naman dito si Baste. Sasabihin na naman, eto na naman. Si Kibuloy, dinampot sa ilalim ng lupa kasi si Kibuloy may pagkahalahing daga din. Nagkukutkot, nagtago sa lupa. Sabi ni General Torre, pag hindi ka lumabas yan, bubumbahin ko to, buhusan ko initubig to. Mapasok ka dyan, lumabas. Sabi ni Kibuloy, wag hindi ako dito palabas sa lupa. Ako'y mamamatay. Lumabas si Kibuloy, ayun, nakulong. Tapos galit na galit, sabi ni Baste, sasampalin ko talaga yan si Torre pag lumabas yan. Nung lumabas si Torre at nakulong na si Kibuloy, si Baste, di nagpapakita. Bakit? Sagot ni Baste, dikit-dikit ako dyan, masali pa ako sa kaso niyan, hindi pa naman ako rapist. Luklo lang ako ng luklo kasi wala ko asawa. Di bali nang magluklo, wag lang mang-rape. Tignan nyo, sabi ni Baste, makita ko lang talaga si Kibuloy, si Torre, sampaon ginako na yang nawong. Nung nahuli si Kibuloy, sabi ko, saan si Baste? Ako naman kay Baste nun, dikit-dikit rapist yan, makulong pa ako dyan, di bali na magluklo. Oo, at least hindi rapist. Kita nyo, mga walang salita yan, mga walang prinsipyo, mga walang paninindigan. Sabi niya, sasampalin daw niya si General Torre. Nung nahuli si Kibuloy, hindi nagpakita. Bakit? Di bali na magluklo, wag lang madamay sa rapist. Ay, Diyos mio, Marimar. Ngayon, si Bantag na naman. Si Bantag na naman ang hanapin ni General Torre, mga kababayan. Sabi ko nga, okay lang Baste, luk lang tayo Baste. Bakit? Di bali na magluklo. Madigas yung tuhod natin Baste, mapaltos yung ating Mariam Palad Baste. Luk na lang. Bakit? Madamay ka pa pagiging rapist ni Kibuloy, wag ka nang lumabas. Di bali nang hindi mo masampal si General Torre, magluklo ka na lang dyan. Ilan sa mga pinangunahang ni Torre ang pag-aresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy at ang pagsasabi ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling dinipensa ni Torre ang pag-aresto kay Duterte sa harap ng mga kritisismo, partikular ni Senator Amy Marcos na nanguna sa pagdinig sa Senado. Until now, I really will insist that we did everything by the book. We did everything within the ambit of the law. Now, kung may mga nagsasabing otherwise, gaya halimbawa ng Senate Committee on Foreign Relations, hihintayin natin kung ano sabi ng Ombudsman regarding that matter. Because hindi masabi ng Senate Committee on Foreign Relations, ng chairman, na tama siya because she is not a judge. And ang kanyang na-find out at mga sinabi sa report na yun ay mga opinion niya rin lang. Dagdag ni Torre, maayos ang naging pagtrato kay Duterte. 8 buwan na nungkulan bilang hepe ng CIDG si Torre sa kanyang paumuno sa investigation arm ng PNP. Sinabi ni Torre na umusad ang pagtugi sa mga pugante at magpapatuloy hanggang ngayong hepe na siya ng pambansang pulisya. Michael Delizo, ABS. Nako, mga pugante. Nako, si Bantag natunto na. Diyos mio, Marimar. Oo, si Tebes. Unahin natin si Digong nahuli. Hindi, si Kibuloy, nahuli. Si Alice Go, si Digong, si Tebes. Sunod si Bantag. Sunod dito si Torre. Sunod na nito si Bato. Potang ina. Mga DDS tanong ko lang sa inyo. Anong basihan kung bakit sinusuportahan ninyo lahat kriminal? Ngayon ninyo sabihin mga DDS na matino ang pag-iisip ninyo. Sir Joel, may galab shoutout po. Mga DDS, tanungin ko lang kayo. Ngayon ninyo sabihin na matitino ang utak ninyo. Si Digong, kriminal na kulong. Si Kibuloy na sinabi ninyong, kung hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Bakit si Kibuloy napunta sa kulungan? Tapos, si Alice Go, nasabi ninyo, mabait na mayor, nakulong. Tapos si Tebes, nakulong. Tapos si Roque, nagtatago. Tapos si Bato, magtatago na rin. Bakit halos lahat ng DDS, puro kriminal? Tanong ko lang mga kababayan, paano tayo
makonvince ng mga Duterte diehard supporter kung mismong ang kanilang sinuportahan ay halos lahat kriminal? Sige nga, kung ikaw DDS ngayon, paano mo ako i-convince na sumanib sa grupo ninyo? Diba? Mamuy ni Artos, Miguel Love shout out. Paano ninyo ako ngayon i-convince or kausapin na Kent? Magdidiis ka na lang. Putang ina, isang tanong ko pa lang, bakit ako magdidiis kung si Digong kriminal na kulong? Paano mo ngayon ako ma-convince na sumanib sa grupo ninyo kung mismo ang idol ninyo nasa kulungan? Anong aasahan ko dyan? Pangalawa, kung meron man kayong magaling na tagapagsalita, si Harry Roque, nagtago. Kung meron man kayong sinabing pastor makarelihiyoso na son of God, nakulong kasi rapist. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Diba? Bakit ganyan ang sama ng timpla ng pag-iisip ninyo? Ilang galong anesthesia ang ininom ninyo, mga DDS. Meron kayong tagabantay ng kulungan, kriminal, nagtago si Bantag. Meron kayong congressman tagagawa ng batas, kriminal, nahuli si Tebes. Meron kayong presidente na magsalba sa Pilipinas, kriminal na kulong si Digong. Meron kayong mayor na sinabi ninyong, kapag wala ang kape, hindi mo ang araw ko, Mr. Chair. Hindi ko po maaalala, Your Honor. Nakulong si Alice Go, rena ng sugal. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Halos lahat ng idol nyo, kriminal. Di ba? Mga kababayan, loyalista at kakamping, paano tayo i-convince ng DDS kung halos lahat ng sinuportahan nila, mga pugante, kriminal? Di ba? Paano tayo ngayon i-convince at paano tayo maniniwala na hindi totoong kriminal ang mga putang inang idol nila, nakakulong na nga? Diba? Mga DDS, paano ninyo sabihin na mali at hindi totoo ang sinabi ko, halos nang binigkas ko si Harry Roque nagtatago, si Tebes nakulong, si Kibuloy nakulong, si Duterte nakulong, si Bato magtatago pa lang, si Sara makukonvict na rin. Putang ina. Anong klaseng nilalang kayo? Taga-planetang Earth ba kayo o taga-planet Yekok? Di ba? Ay, mga kababayan, tignan nyo si Tibis si Bantag matutunto na. Ay, Diyos ko po naman. Hindi nyo ba naisip, mga DDS? Manood kayo sa akin. Diba? Suyang Miguel Love shoutout po. Manood kayo sa akin, mga DDS. At subukan ninyong tanungin sa sarili ninyo, bakit ako magsuporta sa kriminal? At bakit sinabi ni Kent na kriminal? Nakulong eh. Bakit nga ba nakulong? Kasi kriminal. Di ba? Isipin ninyo yan. Di ba? Isipin ninyo, mga kababayan DDS, kakamping at loyalista. Paano tayo makonvince ng mga putang inang DDS na yan kung ang mismong hari nila nakulong, ang spokesperson nila nagtago, yung pastor nila nakulong. Halos lahat ng kampo ni Duterte kriminal. 'Di ba? Halos lahat ng kanilang grupo, puro may kasalanan. Huwag nyo namang sabihin, mga kababayan, na pinulitika sila. Huwag nyo namang sabihin, mga kababayan, na pinag-initan sila ni PBBM. Anong kinalaman ni PBBM sa pangririp ni Kibuloy, Aber?